Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan niyo akong subukan ang bagong-bagong Kia Carnival SX Plus Turbo Hybrid. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ang makina nito ay 1.6-liter turbocharged direct injection gasoline engine plus electric motor. May combined maximum output ito na 245 PS at may combined maximum torque naman na 366.8 Nm. Ang gamit nito ay lithium-ion battery. Ang transmission naman nito ay SmartStream 6-speed automatic transmission. Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 km/h. Shock absorbing at flat free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. Naghahanap ba kayo ng van, pero ayaw niyo yung itsura ng van? Gusto niyo SUV pa rin? Saktong-sakto. Eto na ang Kia Carnival. Itsurang SUV, di ba? Pero van yan. Napakagwapo ng itsura. Tinan mo, headlights pa lang ang tawag nila dyan. Star map lighting na mukha namang galing sa stars. Yung mga original na design cues ng Kia nandito pa rin, kagaya ng Tiger Nose Grill, pero mas social, di ba? Kasi may mga pa-chrome-chrome pa siya dun sa gitna ng grill na maliliit, tapos yung pinakailalim niya na finish kasi parang silver na makintab din. Nakadagdag social din kasi lahat ng ilaw dito sa unahan LED. Meron din siyang mga sensors para sa ADAS na sa ibabaw. Meron siyang camera para sa 360 cam. Meron ding parking sensors kahit sa unahan. Sa sides naman, kita nyo, di ba? Social na social yung itsura. At saka pinakagusto ko nga dito, no? Hindi lang kasi harap yung mukhang SUV, pati yung sides niya. Kung makikita nyo kasi, dito sa unahan, meron talaga siyang hood. Tapos itong gitna naman hanggang likod, yan naman yung greenhouse para sa mga pasahero. So, ang laki-laki niya, kaya maluwag talaga sa loob. Meron din siyang mga subtle na styling cues, no, na pag hindi mo talaga siya close-up na tinignan, hindi mo makikita. Pero, ang ganda kasi, kung mapapansin nyo, lahat ng mga pillars niyan hanggang likod, black out. Maliban dito, no, sa C-pillar niya na merong silver na design. Sa mga ibabaw din ng mga door handles, meron din siyang silver na sa unang tingin hindi mo mapapansin, parang ang yayamanin lang ng itsura. Pero pag kin-close up mo, dun mo lang siya mapapansin. Ang size ng gulong, 235/55 R19. Klaseng-klase naman ang itsura dito sa likod. Simple yung styling, pero pag nag-on na yung ilaw, tingnan nyo naman yung design na yan, di ba? Yung ilaw niya magkadugtong yung ilaw, no? Magkabilang side, pero ang umiilaw na part hanggang dito lang. Ayos na ayos yun para sa akin kasi parang may konting break siya, no? Na
medyo naiiba pa rin siya sa ibang sasakyan na usual na isang diretso lang. May mga subtle accents din dito, no? May mga silver na hindi halata na parang nagpapakintab lang ng extra sa sasakyan. Dito yun sa ibabaw ng ilaw at saka dun sa bumper meron din. Meron din ditong shark fin antenna, spoiler na may third brake light, saka reverse camera. Merong defogger, camera ulit para sa 360 cam, parking sensors, at rear fog lights. Isang pindot lang din, bumubukas na to. Ganyan. Napakalaki naman ang cargo space dito sa likod, kahit naka 7-seat configuration siya. Ito lang yung lip ng sasakyan, di ba? Pero ang cargo niya sa loob hanggang dito pa. So pwedeng-pwede mo tong punuin ng mga gamit mo. Maliban din sa space na napakalaki, no? Meron din tong space sa gilid, kagaya nito. Nabubuksan, di ba? May cabinet. Meron siyang compressor at saka tire sealant. Meron din ditong power supply sa right side. Tapos kung kailangan mo ng more space, madali lang. Isang hila mo lang, bababa na tong upuan. So yung butas kanina, doon naman masushoot yung upuan. Kaya nagiging flat yung buong cargo space. Sobrang ganda sa labas pero hindi magpapahuli dito sa loob. Napakaganda rin dito, no? Yung mga materials na ginamit dito, top-notch, soft-touch materials, may mga piano black finish, silver accents. Two-tone din tong interior, no? Merong mga blue na parts, saka meron ding beige na parts. Plus meron din tong ambient lighting, kaya talagang social, relaxing, pwedeng matulog dito. Partida, hindi pa tayo umaandar niyan. Makakatulog ka na dito sa ganda at sa komportable. Kasi lahat din ng mga tinatamaan ng siko mo, malambot, sa sides, ganun din. Tsaka napakaluwag. Sa sobrang luwag, no, as in, itong upuan ko, di ba, naka-regular upo ako, itong gitna pwede pang isang upuan, plus isang upuan ulit yung nasa tabi na yan. Ang nagpa-high-tech naman dito, no, mayroon siyang curved na screen. 12.3 inches ang infotainment system, 12.3 inches din itong instrument cluster. So yung instrument cluster, kagaya ng iba din naman na napapalit-palitan mo ng information. Sa left side nito, merong speedometer. Sa gitna, nag-iiba-iba siya ng information na pwedeng ilagay. Yung right side din, tachometer, pero pwede rin nag-iiba-iba. Kagaya ngayon, nakalagay dyan na bukas yung pintuan dito sa passenger side. Leather-wrapped ang manibela at kagaya ng interior, siyempre, kailangan bumagay din yung manibela. Kaya hindi ito itim. Blue din yung kulay nito. Meron siyang mga piano black finish, silver accents. Sa left side, controls para sa hands-free at saka sa infotainment system. Sa right side naman, controls para sa instrument cluster at saka sa adaptive cruise control. O, merong adaptive cruise control to. Sa likod, hindi pa ito natatapos kasi meron din tong paddle shifters. At ang kakaiba rin dito, no, yung ilaw niya merong automatic na mode, pati yung windshield wiper, may auto mode din. So, hindi ka na mag-iisip kung i-on mo yung ilaw or lalakasan mo ba yung wiper. Ito lang, lagay mo lang sa auto, tas kusa na siya. Ang aircon nito, dual climate control. So, meron siyang physical na knob at saka meron din siyang mga touch-sensitive na controls. So, pwede mong i-adjust yung knob dito sa left side para sa driver side na aircon or dun sa right side para sa passenger side na aircon. Ngayon, ang nakalabas dito, controls para sa aircon. Pero, pag pinindot mo to, no? So, pwedeng magiging infotainment system mo naman yung control. So, dalawa yung gamit dito. Ang lalabas naman dun sa knob, dito sa left side, volume naman siya at saka power. Tapos sa right side naman, yung tune naman or paglipat mo ng music. Ang ganda nito kasi ang linis tignan, 'di ba? Parang isang ganyan lang, tapos kung kailangan mo ng ibang set na controls, sa isang pindot mo, same din, no? Hindi siya kumakain ng malaking space dito sa interior. Kaya ngayon, ang social, kumbaga yung design niya nagfo-flow from here papunta dun sa kabila. Unlike pag nilakihan to, edi meron na nga ditong screen, tapos ito pa parang ang daming pindutan. Medyo mas nakakalito rin gamitin yan, lalo na pagka tumatakbo ka. Pero pagka ganito, madali kasi konti lang yung pindutan eh. Sa center console naman, merong dalawang Type-C na USB. Meron ding wireless charger at saka open compartment. Ang shifter nito, hindi na yung ginaganyan-ganyan na stick kasi rotary na yung dito. So yung part niya, pipindutin mo lang yung gitna, tapos ito twist mo lang pa left pagka reverse or ito twist mo pa right pagka drive. Electronic na rin yung parking brake nito. Nandito sa gitna yung drive mode tsaka auto hold function. May dalawang cup holders. Ventilated at heated din yung mga upuan nito, kaya may controls din siya dito. Pati yung manibela mo, no, meron ding heat, tsaka pwede mong patayin yung parking sensors, at tsaka yung switch ng camera, meron din dito sa bandang gitna. Ang center console, leather wrap. Pag binuksan mo, sobrang laki ng space, pero maliban dito sa space ng center console, meron pa siyang open compartment dito sa bandang unahan na pwede mong lagyan ng mga barya
susi, cellphone din, pwede kasi malaki rin eh. Sa ibabaw naman, meron tong sunroof, pero dalawa to. So, isa yung nandito sa unahan, tapos meron pa siyang isa pa sa likod. Ang mga controls nito, nandito sa bandang unahan. Meron din tong memory seat ha, so pwede mong iset yung upuan sa dalawang setting. Ang pindutan niya, nandito lang sa pintuan. At ito na ang best seat in the house. Bakit? Kasi dalawang captain's chair yung nandito. Pareho pa silang may armrest at maraming adjustment. So, itong upuan na to, pwede mong i-adjust pa side. Pwede mo siyang i-adjust pa forward, back, tsaka syempre yung recline pwede mo rin gawin. Tapos ito meron pa siyang ganito. Yon. So ito ngayon, yung parang rest mode niya, no, na hihiga siya tapos habang nagda-drive sila doon, ikaw magre-relax lang dito. Pero pangit naman tingnan sa video ko na ganito, pero sobrang komportable ha. Plus yung mga headrest kasi ng upuan, no, merong parang sa aeroplano nga na harang sa gilid. Kaya kung matulog ka, hindi mahuhulog basta-basta yung ulo mo. Meron din ditong sunroof. So, ito yung part 2. Kasi nga, yung part 1 ng sunroof nandun sa bandang unahan. Merong dalawang cup holder sa center console. May lalagyan ng cellphone sa gitna. May power supply din. May open compartment sa baba. May USB na Type-C sa gilid ng mga upuan sa unahan. So, dyan ka maglalagay ng charger mo. Tapos meron din tong adjustment nitong front row na upuan. So, dito mo lang siya i-adjust. Uurong na tong upuan. Parang ganito. O, yan, di ba? Okay. Ang mga pintuan din ito, automatic. So, pwedeng hilahin mo lang na regular or pwedeng pindutin mo na lang yung button banda dun sa unahan. So, pwede rin tong ibaba at itaas yung mga bintana. Heated and ventilated din ang upuan na tong second row. So, okay na okay ito. Lalo na kung ikaw yung bossing at the driver ka. Meron din ditong shades, no? Ito. Yan. May window shades na siyang kasama, pero alam mo, iba pa rin kasi yung naka-Ceramax Nano ceramic film ka. Ang advantage kasi, no, pagka naka-Ceramax Nano ceramic film ka, kahit ibaba mo to, hindi ka pa rin maiinitan. Ibig sabihin, kitang-kita mo lahat sa labas, pero hindi mainit dito sa loob. Sa ngayon, pwede na rin naman to, kaso nai-impede kasi yung view mo, hindi masyadong malinaw yung kita mo sa labas. Pero at least meron ka namang shade, di ba? Kaya kung ako sa inyo, napalagay na kayo ng Ceramax Nano ceramic film, ang details nandito sa baba. Marami pang toys dito actually, meron pang ilaw dito sa gitna, merong dalawang aircon vent sa ibabaw, may adjustment pa to ng aircon doon sa side. Meron ding hawakan sa gilid, sa bitan, iba pa tong hawakan na to ha, so may hawakan dito, may hawakan pa dito. Meron din tong mga seat back pockets at yung best feature dito, no, na wala akong nakitang sasakyan na merong ganito kagandang ISOFIX tethers. Kasi medyo nakalawit yung ISOFIX tethers niya. Ang daling kumapit nung ISOFIX tether nga. Unlike kasi sa iba, hahanapin mo pa kung nasan yung bakal. Yung iba naman, madali kasi may plastic na naka-cover. Pero ito kasi, no, medyo naka-expose lang siya. Pero hindi sasabit sa'yo. Tapos ang dali-daling kabitan ng ISOFIX tethers. Dapat ganito na lahat ng ISOFIX tethers. Plus, isang maganda pa, no? Yung seatbelt kasi nito, nandito sa upuan nakalagay. So, ang kinaganda niyan, pagka kasi mataas yung mounting ng seatbelt, no, para kang sinasakal. Pero ito kasi, dahil nga nandito sa upuan, so dito lang talaga yung daan niya. Kaya hindi masakit sa leeg. 5 daliri yung space ko sa ulo, tapos yung knee room ko sobrang laki. Pero ang advantage kasi dito sa Carnival, no, itong second row seats, pwede mo tong isagad sa likod kung wala namang tao doon. So, ganito mangyayari. Kita pa ba ako sa camera? Kita pa naman. Pero sobrang layo kasi, no? Tapos yung space ko dito, kahit mag-de-4 ko, nang pabali-baligtad, kasyang-kasya. Diba? Sobrang luwag. Ito naman pala yung position ko pag nakasagad tong upuan sa unahan. So, isang fist yung space, tapos yung headroom ko, well, same naman. Actually, kung nakasagad pala to sa unahan, kasya pa rin ako. Relaxing pa rin yung position ko. Hindi tumatama yung tuhod ko sa unahan kahit mag-slouch ako. Maluwag din yung footroom ko. So, napakaluwag talaga nito. Check lang natin yung sa likod, ha. Ito naman ang space ko dito sa third row seat. So, itong upuan sa unahan, nakasagad to pa forward. Tapos, yung recline niya, yung tama lang. Ang space ko sa tuhod, lampas 1 fist pa. Ang headroom ko naman, 4 na daliri. So, kung dito ako uupo, no, kung malayuan, actually, pwede to. Kaya yung space ko dito, no, kahit malayuan na biyahe, okay to, carry ko to, pwede ako ditong maupo. Plus yung upuan kasi niya, no, hindi yung mababa, yung sakto lang. Pag bumuka ka ako, yung legs ko, nakapatong na sa upuan. Ang dami rin pwedeng kalikutin dito, no. Una na to, meron siyang aircon vent sa ibabaw, magkabila, merong ilaw. Magkabilang side, merong window shades din.
bottle holder, compartment, USB na Type-C, seat belts. Ang seat belt pala nito 3 ha. Actually, cash pa pala yung isa dito sa gitna. Pero kung malayo ang biyahe, feeling ko naman siguro mas maganda dito kung 2 lang sa likod. So, 6-seater siya pag malayuan na biyahe. Pero kung dito lang sa tabi-tabi, SM, kasya na dito, 7. Napakagandang sasakyan. Pero, kamusta naman kayang imaneho? Saktong-sakto. Ngayon, magro-road trip naman tayo papunta sa My Country House sa Tagaytay. So, malapit lang to sa amin, kaya okay to. At kasama rin natin yan si Cass at saka si Kali. Yun, nasa likod. Si Kali naka-child seat so hindi nyo makikita. Anyway, nakatulog. Nakahiga pa pala yung anak mo sa likod. Nagre-relax lang siya dyan. Anyway, una-una pansin, no? Syempre, dati kasi diesel di ba? Ang Carnival, diesel. Iba na to, no? Gas, turbo, at hybrid. Kaya meron siyang power, plus matipid siya sa gasolina. So, unang-una pansin, no? Syempre, dahil nga gas to, hindi na diesel, so hindi na ganun yung tunog niya, no? Syempre, pag diesel, tunog diesel. Pero hindi naman sinasabing maingay yung diesel ng Kia. Tahimik yung diesel ng Kia. Kaso, mas refined kasi talaga pagka gasolina yung engine ng sasakyan. Meron din tong mga drive mode. So ngayon, naka-eco muna tayo. Tapos, subukan muna nating umandar ng malayo-layo, no? Pero habang sinusubukan natin, kamusta naman yung suspension? Ay nako, itong suspension talaga ng Kia Carnival, napaka-komportable. At saka kasi, kita nyo naman yung mga bata sa likod, nagre-relax sila. Yung isa nga, 15 minutes pa lang kaming nakakaalis ng bahay, tulog na. So ganun siya ka-lambot at ka-komportable. Ang aircon din ito, napakalamig. At Cass, how's the aircon at the back? Nice. Maraming aircon vents actually. Kaya yung mga bata or yung mga nakaupo rin doon sa likod, doon sa third row seats, meron din silang mga sariling aircon vents. Ang feel naman itong sasakyan habang nagmamaneho ka, no? Hindi siya parang malaking sasakyan. Kasi unang-una, no, ang light lang ng steering wheel, tas responsive siya. Kasi diba usually pag lumalaking sasakyan, medyo kailangan mas i-turn mo pa yung manibela ng mas marami or mas malaki para lang lumiko yung sasakyan. Pero ito, kahit yung light na touch mo lang sa steering wheel, lumiliko na siya, sumusunod na kaagad yung katawan. So ang galing-galing ng steering wheel, at yun nga, magaan. So hindi ka mahihirapan, kunwari malayuan yung mga maneho nyo. So hindi ka mahihirapan magmaneho, lalo na yung mga maniobra kasi nga mahaba to, pero buti na lang malambot yung manibela, edi easy lang on your muscles. Napansin ko lang dito, no, kasi tinitingnan ko tong screen sa harap. Pinapakita kasi kung kailan nagcha-charge yung sasakyan or kung kailan siya gumagamit ng fuel engine. Tapos pagka mabagal kasi, namamatay nawawala yung ilaw ng fuel engine. Tapos nagiging electric motor na lang. Tapos ang lumalabas ay na lang, ayan, electric mode lang. Yun, nakalagay naman dito, electric mode lang, katulad ngayon. Electric motor lang yung gumagana. Tapos pagka umilaw na yung fuel engine, ang nakalagay na charging. Ibig sabihin, sina-charge niya yung battery. Basically, yan yung dahilan kung bakit matipid tong mga hybrid system, no? Kasi nga, pagka humihinto ka, idle ka, so namamatay yung engine mo, yung kuryente lang yung ginagamit. Or, diba, sabi nga ni Elaine kanina, pag nagsa-slow down tayo, nagiging electric motor lang kasi nga patay yung engine, tapos nagre-regenerative braking lang tayo. So, nagcha-charge pa siya actually pagka pabagal tayo. So, uphill kasi dito, no? So, pag diniinan mo siya, pareho namang engine at saka yung electric motor, nagtutulungan siya para malakas naman yung hatak niya. So, yun nga, kayang-kaya yung paakyat ng Tagaytay. Sisiw na sisiw. Sa pedal response naman tayo, no? Gustong-gusto ko yung response ng brakes at saka ng throttle. Kasi nga, pag nag-accelerate ka, no, konting diin mo lang sa throttle, sumusunod na kaagad siya. Malakas agad yung hatak niya. Tapos pag diniinan mo, mabilis din talagang mag-response, no? Talagang pag diniinan mo, didiin din siya ng pa-accelerate. Plus yung preno naman nito, swabing-swabe rin. Kasi yan usually yung mga nagiging problema pag mas lumalaki yung sasakyan, mas bumibigat siya. So yung preno mo, parang medyo kailangan laliman mo yung tapak, or minsan naman yung kahit yung pag mild na tapak mo wala pa. Pero ito kasi, pag mild na tapak mo, mararamdaman mo na kaagad yung preno, pero hindi pumapako at saka malakas. Kaya maganda yung braking nito. So yun nga, pagka mabigat, syempre mag-a-adjust ka ng braking distance mo kasi mabigat yung sasakyan. Pero sa case na to, no, dahil nga sa lakas ng preno niya, actually parang kung paano mag-drive ng kotse, ganun lang. So eco mode tayo ngayon.
Itatry ko lang mag-overtake kasi napakabagal nitong truck na to. Natin. Ayan o. Sobrang responsive niya. Eco mode daw O, diba? Tapos yun yung kinaganda. Kasi diba pag diesel, tapos mag-overtake ka, ang tunog ng ganun, parang sabihin na natin medyo truckish yung tunog pag diesel. Pero dito kasi dahil nga gasoline engine, pag hinataw mo siya, parang gas engine din yung tunog na maganda, yung parang racing. Pero mahina lang. Hindi siya malakas. So ulitin ko lang para marinig nyo lang sa camera. Eto. O, diba? Parang race car ang tunog. So yun yan, medyo magandang pakinggan kaysa diesel. Napansin ko lang din nung nag-overtake ka, yung isang sa instrument cluster, yung isang gauge niya, yung nasa left side, kasi nag-turn signal siya na pa-left. Naging siya, yung camera lumabas doon. So kita mo kung kunyari may mga parating na galing sa likod mo. So maganda yun kasi kumbaga may extra eyes ka, masisilip mo, yun. So lilinawin ko lang pag nag-signal light ka sa left, lalabas yung camera yung left side lang din. Hindi pareho, hindi lahat. So left lang. Or pagka right ka, ayun, right lang din yung lalabas. So aside doon meron din tong blind spot monitoring system, kaya meron siya doon sa signal lights na parang exclamation mark. So yun na yun. Iilaw yan pagka meron mga parating. Pati doon sa kabila meron. Kung hindi mo man sila makita sa camera, meron siya pa rin ganun. Napakagandang gamitin na to, lalo na kung malaking pamilya kayo at malalaki talaga kayo, kagaya ko. Kasi nga maluwag Tinan mo yung space namin dito ni Elaine, ang laki. Pwede pa nga maglagay ng upuan dito sa gitna Pwede pa siyang upuan, pero ginawa kasi nilang compartment. Tsaka ang gusto ko rin dito, marami siyang cup holders. Maraming pwede, katulad nito kasi pag magdi-drinks kami, so may lalagyan kami dito. Tapos kunyari naisipan mo, meron ka ng kunyari tubig pero nagkape ka pa, so yung tubig lagay mo dito, yung kape dito. So kahit tig-dalawa kayo ng drinks, okay lang. Yun nga pala kung nakikita nyo si Cass na nakahiga sa likod, meron kasi siyang parang rest mode yung upuan. So pagka ginamit mo kasi yun hihiga yung upuan, tas yan, naka-relax lang siya like a boss nandun. Parang, Cass, I think your eyes are getting smaller. Are you sleepy? Ha? Oras kasi ng siesta ngayon ano ba Napakatahimik, tsaka hindi umaandar yung makina. Uphill, walang problema. So may mga drive modes dito hanapin mo nga yung pindutan ito. Ayan. Sport, sige sport. Ayan, lakas. Uphill to pero ang lakas. As in, na-overtake natin yung Civic ng ng mabilis na mabilis. Kaso yun nga lang, yung revs medyo mataas talaga yung revs. Ayan, nasa mga 2.8, ganyan yung rev natin. Lakas. Ang lakas, seryoso, parang to, mag-i-enjoy ka dito kahit kahit ang laki-laki nitong van, pero mag-i-enjoy ka dito. Plus may paddle shifters pa to So yung response ng paddle shift hindi siya super bilis, pero pwede na. Try ko naman ngayon yung smart mode. Mas responsive yung smart mode niya pag diniinan mo kaagad nagda-downshift siya kaagad. Tsaka yun nga pala maganda yung shifting kasi swabing-swabe lang siya, walang jerk, walang kahit Pero yung sa mga modes ang pinakagusto ko yung eco. Kasi yun yung bagay sa kanya, yung relax lang na drive, mababa yung rev, makatipid ka sa gasolina lalo. Pero komportable, tapos may power pa rin siya para mag-overtake. So yun, kung ako'y mamimili kung anong modes, gusto ko to yung eco, bagay sa kanya. So ang transmission pala nito 8-speed automatic, pero yun nga kahit 8-speed automatic siya, parang ang feel ko sa kanya parang CVT, kasi parang may maririnig ka na shifting, pero kasi makikita mo yung rev kasi, 'di ba? Magche-change yung rev yun yung mapapansin mo. Pero yung shifting per se, hindi mo mararamdaman. Wala. Ang bilis, nandito na tayo agad sa Amadeo. Ang bilis ng sasakyan. Welcome to Amadeo na. Napakabilis kasi ng sasakyan nang hindi mo namamalayan. So yun yung ganda sa kanya, kaya kung may mga long distance trips ka, ang bilis niya, hindi mo namamalayan kasi nga, tamo pa-overtake tayo ng pa-overtake, pero wala lang, easy, naka-eco mode pa. Uy, meron din pala itong ventilated seats. So kung naiinitan ka or nalalamigan ka, kasi papunta kaming Tagaytay,
At dahil ngayon, ang sabi sa balita ay meron ngang habagat. So nag-uulan ngayon sa Cavite. So pag gininaw tayo mamaya doon sa Tagaytay, painitan natin ang konti yung upuan. Hindi na, gusto kong malamig eh. Anyway, yung cornering din nga pala nito, no, kahit ang laki-laki niya, hindi rin nakakatakot siyang i-corner ng medyo matulin. So very good siya, may body roll, pero pasadong-pasado, hindi nakakatakot siya. Ituloy na muna ulit natin yung biyahe, no, papunta sa My Country House Tagaytay. Yan. Punta muna. Hindi na maalala. Kain muna tayo, tapos i-discuss natin mamaya after kung ano ba yung mga good and bad. Tsaka syempre yung verdict natin dito sa kotse. Ang Kia Carnival 1.6 SX Plus Turbo Hybrid Automatic ay nagkakahalaga ng 3,488,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Kia Philippines sa pagpapahiram nila sa amin na sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. Good and bad naman. So una ko napansin, no, yung Carnival, malaking sasakyan talaga to. So kung medyo hindi ka sanay sa malaking sasakyan, maninibago ka talaga dito. Kung van naman kasi yung usapan, no, so ito kasi mukhang SUV. So yung headroom din niya, no, parang maluwag na SUV lang. So kung van kasi na van yung itsura, syempre mas mataas din yung headroom. Kung ako rin yung gagamit nito, no, siguro maglalagay ako ng stepboard dun sa second row para mas madaling bumaba. Yung adjustment din ng second row seats, yung meron kasi siyang automatic na relax mode, yung hihiga na siya ng kusa. So kailangan kasi yun, ilagay mo muna yung upuan na nasa bandang gitna na adjustment. So sa akin, mas maganda siguro kung pwedeng kahit naka-side yung adjustment ng upuan mo, pwede pa rin siyang mag-relax mode. Yun lang naman actually, pero puro nitpicking lang yun eh. Kasi yun nga yung good dito sa sasakyan na to, no? Actually, lahat talaga siya maganda. Ang ganda ng itsura sa labas, sa loob. Sobrang komportable i-drive, tahimik pag nagmamaneho ka, matipid din sa gasolina kasi nga naka-hybrid ka. Matagal ka rin mangangalikot dito sa sasakyan kasi ang dami-dami niyang pwedeng gawin, ang daming mga settings, ang daming pindutan, ang daming USB, so matutuwa ka talaga dito kung makalikot ka. Pero basically yun no? Basta well-made car siya na madaling gamitin, na high-tech, na matipid. So kung ako sa inyo, no, kung naghahanap kayo ng sasakyan na usually kasi ngayon mga naka-SUV, no? Pero kung kulang kasi sa inyo yung space ng SUV, pero SUV look yung gusto nyo, pero matipid sa gasolina, maganda yung performance, high-tech, pasok na pasok sa inyo tong Kia Carnival. So kung ako sa inyo, test drive nyo lang sa pinakamalapit na Kia sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT Riding in tandem, RIT Riding in tandem, RIT Riding in tandem, siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.